Kristo. Yung sumusunod sa kanyang sinabi. Mercedes-Benz ang pinapakilala nyo sa labas. It's an allegory to. Pagkatapos sa sunod, isusu pala kayo. Ibang makina kayo. Di ba nakakapanlin lang kayo? Makikilala mo ang isang tunay sa kanyang itinuturo. Anong tinuturo ninyo? Di ba nagsasamba kayo ng rebulto? Di ba gumagawa kayo ng mga inukit na larawan? Yan ba itinuro ni Kristo? Yan ba isalangsang sa mga salita ng Diyos? Salangsang, pero hinahawakan ninyong Biblia, pero hindi yung sinusunod. Di ba peke kayo? Yan ang pahayag ni Pastor Apollo Kibuloy laban sa Simbahang Katoliko. At sasagutin natin ito dahil alam naman ng karamihan na ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit ay magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Dahil sa katotohanan ang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Bag sauce simbahan. Okay, nawala si Bro Jando. At ako ang inatasan ngayon sa punto por punto para magtalakay. At dahil nawala pa si Bro Jando, simulan na lang natin. Maraming salamat, Bro Angel, sa... Sandali. Okay. Sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay ngayon, welcome. At tatalakayin natin sa pagkakataong ito, ating sasagutin itong isa sa mga tuligsa ni Pastor Apollo Kibuloy sa Simbahang Katoliko. Ano ba yan? Una, yung tinatawag na apostasy theory. May aral din si Pastor Apollo Kibuloy kaugnay sa apostasy theory. Inaamin ng ibang mga nagsusulputang sekta na ang Simbahang Katoliko ang iglesia na una na itatatag ng ating Panginoon Jesucristo, ngunit natalikod. Pakinggan muna natin si Pastor Apollo Kibuloy. Ito ang bahagi. Tumiwalag kayo sa kawan ni Kristo. Sino yung mga kawan ni Kristo? Yung sumusunod sa kanyang sinabi. Mercedes-Benz ang pinapakilala nyo sa labas. It's an allegory to. Pagkatapos sa sunod, isusu pala kayo. Ibang makina kayo. Di ba nakakapanlin lang kayo? Makikilala mo ang isang tunay sa kanyang itinuturo. Anong tinuturo ninyo? Di ba nagsasamba kayo ng rebulto? Di ba gumagawa kayo ng mga inukit na larawan? Yan ba itinuro ni Kristo? Yan ba isalangsang sa mga salita ng Diyos? Salangsang, pero hinahawakan ninyong Biblia, pero hindi yung sinusunod. Di ba peke kayo? Yan ang pahayag ni Pastor Apollo Kibuloy laban sa Simbahang Katoliko. At sasagutin natin ito dahil alam naman ng karamihan na ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit ay magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Una na punto, yung sabi niya, tumiwalag kayo sa kawan ni Kristo. Tumiwalag tayo sa kawan ni Kristo. Ibig sabihin na tayo'y kaanib sa kawan ng ating Panginoon Jesucristo. Yan ang apostasy theory ng mga anti-Catholic. So, at sabi niya, tumiwalag tayo.
Apostasy theory, ibig sabihin, yung sinabi nilang tumiwalag at ano po ba ang kanilang doktrina para patunayan na ang simbahang Katoliko ay tumiwalag. Ito po may nagkomento sa atin, ipakita natin sa inyo. Ito ang komento niya, no? Ito ang komento niya. Tanong, may taglay ba kayong aral ng demonyo na bawal mag-asawa at lumayo sa lamangkati o bawal kumain ng karne? Ito ang isa sa mga ginagamit ng mga anti-Catholic sa akusasyon nila na ang simbahang Katoliko ay tumiwalag sa aral ng ating Panginoon Jesucristo. Bakit? Kadalasan nilang ginagamit kasi, lalo na hindi lang sa kay Pastor Apollo Kibuloy, kundi lalo na sa Iglesia ni Cristo o iba pang sekta para patunayan na ang simba at tayo ay tumitiwalag daw sa aral ng ating Panginoon Jesucristo. Itong unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3 ito, mga kapatid. Ito kasi ang mabasa. Now the Spirit speaketh expressly that in the later times some shall depart from the faith, giving heed to the seducing spirit and doctrines of devils. Ito ang palaging ginagamit nila para patunayan na ang simbahang Katoliko ay tumitiwalag sa pananampalataya ng ating Panginoon Jesucristo. Ano po ba yung doktrina ng demonyo na ginagamit nila para iakusa sa atin na tumitiwalag tayo? Dahil kung ituloy yun sa trace, ay sinasabing nagbabawal sa pag-asawa at sa pagkakain ng anumang lamangkati o karne sa mga araw na ipinagbabawal niya. Yon ang kadalasan na argumento. Isa-isahin natin mga kapatid. Una, kung tingnan natin ang mabasa, dahil may mga aklat din silang ginagamit, lalo na yung pananampalataya ng ating mga ninuno para itagpi-tagpi nila sa pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gibbons sa pahina 396 ang nakasulat kasi diyan na ipinagbabawal sa mga saserdote na mag-asawa pagkatapos na sila'y maordinan. So therefore, tugmang-tugma para sa simbahang Katoliko, para sa kanila, na tayo daw ay tumiwalag at nagiging apostasy. Pero, Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Meron nang silang iniwasan sa aklat na kanilang ginagamit. Sa pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gibbons, sa huling bahagi, ito ang iniwasan nila. Ano po ba yung iniwasan nila? Basahin natin. Ito ang mabasa. Nang mga unang araw ng iglesia, dahil sa kadalangan ng mga may vokasyon sa hanay ng mga walang asawa, ang mga lalaking may asawa ay tinatanggap sa pagpapari, datapuwat. Sila'y inuutosang mamuhay nang iwalay sa kanilang mga asawa pagkatapos na sila'y maordinan, gaya ng ating mababasa sa iba't ibang kanon. So, ito, di nila yan, ayaw nilang babasahin yan dahil mabubuking sila, no? Kung tingnan natin ang ginagamit nila na talata para
i-accuse tayo, lalo na sila si Pastor Apollo Kibuloy, ang kanyang mga samahan, at sa iba pa mga sekta, na ang simbahang Katoliko ay resulta sa apostasya dahil sa unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1, ituloy sa 3. Mga kapatid, kung pag-aralan natin ang Biblia, Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Ang buhay walang asawa ng pare o yung celibacy, abay, hindi pwedeng iugnay, hindi pwedeng ikonekta sa talata ng unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1, ituloy sa 3. Bakit? Dahil napakalinaw ang pahayag diyan, lalo na kung tignan natin ang footnote sa Douay version na ang itinuturing na lumayo sa pananampalataya, walang iba ay yung mga Gnosticos. Pero lahat ba sa Biblia ang di pag-aasawa ay sa demonyo na? Kung maalala niyo, kahit ang Diyos may utos, diyan sa Jeremiah chapter 16 verses 1 up to 2. Ito'y mabasa natin. This message came to me from the Lord. Do not marry any woman. You shall not have sons or daughters in this place. So kaya kung ang interpretasyon nila ang di pag-asawa ay sa demonyo, abay, napakalinaw na may panahon na ang Diyos mismo sa Jeremiah chapter 16 verses 1 up to 18 ay may utos na di mag-asawa. No? Di magkaroon ng mga anak. Kahit nga sa bagong tipan, ito din ang mabasa natin mga mahal na kapatid. Sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korento, Kapitulo 7, versikulo 1. Ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at sa mga byuda. Mabuti pa sa kanila ang mananatiling walang asawa tulad ko. So napansin niyo ba ang sabi ni San Pablo? Siya ay walang asawa at ang sabi niya, mas mabuti pang mananatiling walang asawa tulad niya. Bakit? Ano ang dahilan? Ito, ituloy natin sa unang Korinto 7:35. Ito ang sabi ni San Pablo. At ito'y sinasabi ko sa inyong sariling kapakinabangan, hindi upang alisin ko ang inyong kalayaan, kundi dahil sa bagay na nararapat at upang kayo'y magpaglingkod sa Panginoon ng walang abala. So may dahilan kaya may vow of celibacy. Iwan ko kung nabasa ba nila ito sa Biblia. At tinuloy pa ni San Pablo diyan sa unang Korinto 7:32-34, napakalinaw at napakaganda ang sinabi dito. Nais kong mailayo kayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagkakaabalahan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawaing ukol sa Panginoon, kung paano niya mabibigyan ng kaluguran ang Panginoon. Ngunit, ang pinagkakaabalahan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito, kung paano niya mabibigyan kaluguran ang kaniyang asawa. Dahil dito, hati ang kaniyang malasakit. Gayon din naman ang pinagkakaabalahan ng isang babaeng walang asawa o isang dalaga ay ang mga bagay ukol sa Panginoon, sapagkat nais niyang maitalaga ang kaniyang katawan at espiritu sa Panginoon. Subalit, ang pinagkakaabalahan ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito, kung paano niya mabibigyang kaluguran ang kaniyang asawa. Malinaw sa Biblia, napalpak yung sinabi nila na ang celibacy o di pag-aasawa
ay sa demonyo. Bakit? Kahit na ang ating Panginoong Jesucristo may pahayag diyan sa Matthew chapter 19 verse 12. Anong sabi niya? Napakalinaw ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. For there are different reasons why men cannot marry. Some because they were born that way. Others because men made them that way. And others do not marry for the sake of the kingdom of heaven. Let him who can accept this teaching do so. See? Kaya ito ang unang bahagi sa pagsagot natin kay Pastor Apollo Kibuloy, kaugnay sa sinabi niyang natalikod tayo. So ibig sabihin, kabahagi tayo. Ngunit, tulad sa ibang mga siktang nagsusulputan, para sa kanila, meron lang tinatawag na apostasy theory. At hindi lang si Kibuloy ang nagturo ng apostasy theory. Yung Seventh-day Adventist, yung Iglesia ni Cristo, at ibang mga born again na sikta, at kasali na si Pastor Apollo Kibuloy. Kaya, yon ang sinabi niya na natalikod tayo. Para yung mga bagong sulpot na sikta ay mag-aangkin na sila ang siktang tatag at tunay na tatag ng ating Panginoong Hesus. Tuloy natin si Pastor Apollo. Sino yung mga kawan ni Kristo? Yung sumusunod sa kanyang sinabi. Mercedes-Benz ang pinapakilala niyo sa labas. It's an allegory to. Pagkatapos sa sunod, ang sinabi niya na Mercedes-Benz ang pakilala niyo sa labas, ang tinumbok niya dito ay ang simbahang Katoliko. So Mercedes-Benz daw ang pagpakilala. Pala kayo? Pero hindi pala totoo. Kung tingnan natin ang mga kasaysayan, napakalinaw sa history na ang lahat na kasaysayan ay nagkaisa na ang iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo ay walang iba kundi ang Iglesia Katolika. Dami ng mga kasaysayan na nagpahayag ng ganito, na ang tunay na iglesia na itinatag ng ating Panginoon Jesucristo walang iba kundi ang Iglesia Katolika. Ito, hanapin natin itong kasaysayan na ito. Sandali hanapin natin ang okay. Ito na kasaysayan. Tingnan ninyo ang mabasa natin sa Gloriae Encyclopedia Volume 5, page 106. Catholic Church, Greek Catholicos Universal, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed with the pouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Ituloy natin pagbasa. Hence often called Roman Catholics. At di lang yan. Kung tingnan din natin ang kasaysayan, sa kasaysayan yan, sa aklat na ang pamagat New Webster's Dictionary, International Edition, page 155. Catholic, the original Christian church before the schism between East and West of the Roman or Western Church after the schism and before Reformation. Ang tinutukoy ditong before Reformation, before pa sumulpot si Martin Luther, ang ama ng mga Protestante. At ayon din sa isang aklat na ang pamagat Encyclopedia of the World Religions, page 392, ito po ang ating mabasa mga kapatid. Napakalinaw po sa kasaysayan. Roman Catholicism universal ento senses. It extends around the globe. And more important, it sees itself as the proper bearer of the universal Christian tradition. It is called Roman because it considers the Bishop of Rome to be the supreme leader of Christianity. For much of the past,
the history of Catholicism is the history of Christianity. Napakalinaw po ang sinabi sa naturang kasaysayan, mga kapatid. The history of Catholicism is the history of Christianity. Dagdagan pa natin ang aklat. The New American Days Encyclopedia, page 267. Ito ang mabasa natin. Batay sa naturang aklat, Catholic Church, the community of Christian believers, a society founded by Jesus Christ. It is one holy Catholic apostolic. At dami pa na mga kasaysayan na nagpatunay na walang ibang sektang tatag o walang ibang iglesyang tatag ang ating Panginoon Jesucristo, kundi ang Iglesia Katolika, mga kapatid. At nabasa na natin yan sa original Greek Bible in which the New Testament was written in Acts chapter 9 verse 31. Himian Ecclesia Catholis, tis Judaias kay Galalias kay Samarias, erenen ekinion ay komodomini. Pero dito, tinira ni Pastor Apollo Kibuloy yung kaugnay sa mga imahe o mga santo. Eto. Ibang makina kayo? Di ba nakakapanlin lang kayo? Makikilala mo ang ay sa kanyang itinuturo. Anong tinuturo ninyo? Di ba nagsasamba kayo ng rebulto? Di ba gumagawa kayo ng mga inukit na larawan? Yan ba itinuro ni Kristo? Yan ba isalangsang sa mga salita ng Diyos? Salangsang, pero hinahawakan ninyong Biblia pero hindi nyo sinusunod. Di ba peke kayo? Inahawakan daw natin ang Biblia pero di natin sinusunod. Therefore, para sa kanya, ang simbahang Katoliko ay piki daw, mga kapatid. Kaya mapatunayan lamang ni Pastor Apollo Kibuloy na ang simbahang Katoliko ay piki kung siya mismo ay makapagturo kung sino ang nagtatag ng simbahang Katoliko kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Wala namang na ituro si Pastor Apollo Kibuloy. Pero bakit meron tayong mga imahen? Dahil po ba ang mga imahen natin ay kinikilala nating mga Diyos? Hindi. Yung mga imahen, walang pagkakaiba yon noon. Remember, even during the time of Absalom. Absalom erected his own monument for the people to remind him. Saan yan mabasa? Nasa 2 Samuel, Kapitulo 18, versikulo 18. Ito ang ating mabasa, mga kapatid. Now, during the lifetime, Absalom had made and erected a pillar to himself, which is the valley of the king. I have no son, he said, to preserve the memory of my name. He gave his own name to the pillars, and today it is still called Absalom's monument. See? Napansin nyo ba na kahit si Absalom ay merong monumento? At sa aklat na Harper's Bible Dictionary, malinaw po ang mabasa natin sa Harper's Bible Dictionary, page 567. All idols are images, but not all religious images are idols. Kahit nga mga kirubin sa langit, alam nyo ba sa Biblia, alam kaya yan, ito ni Pastor Apollo Kibuloy, na dyan sa Biblia, meron pang monumento, ginawan pa ng larawan. Saan natin yan mabasa? Nasa Unang Hari, Kapitulo 6, 23, at ituloy sa 32. Ito ang ating mabasa. Sa loob ng dakong kabanal-banalan,
nagpalagay siya ng 2 kirubin, imaheng nililok sa kahoy na olibo. 4.5 metro ang taas ng bawat isa. Tablang olibo rin ang 2 pangsara at may ukit itong imahen ng mga kirubin, punong palma at mga bulaklak. Ang mga pangsaray may kalukok na gintong kapit sa mga nakaukit na larawan. Imposible naman kung si Pastor Apollo Kibuloy na nag-aaral ng Biblia, di niya ito alam. So sa madaling salita mga kapatid, nagkaroon ng rebulto ang mga kirubin na hindi naman labag sa kalooban ng Diyos, kundi ang Diyos pa mismo ang nag-utos. Balikan natin ang mabasa sa Exodo Kapitulo 25, versikulo 18 hanggang 21. Ito ang mabasa natin. Lalagyan mo ng 2 kerubing ginto ang 2 dulo nito. Tig-isa sa magkabilang dulo. Ihihinang ang kerubin upang ito at ang luklukan ng awa ay magiging iisang piraso. Gawin mong magkaharap ang 2 kerubin na parihong nakatungo at nakabuka ang mga pakpak na nilulukuban ang luklukan ng awa. Ilagay mo ito sa ibabaw ng kaban sa kinalalagyan ng 2 tapyas na bato ng kautosang ibibigay ko sa iyo. At kung ituloy natin ito sa 22, sa pamamagitan ng 2 kerubin, siya ang Diyos mismo ay makipagtagpo sa kaniyang mga sumasampalataya. So, ang kaban ng tipan ay may 2 rebultong kerubin na nagkaharap kung saan narinig ang tinig ni Yahweh. At yun ang mabasa natin sa Bilang Kapitulo 7, versikulo 89, mga kapatid. Kaya, malinaw na kung pag-aralan natin ang Biblia, hindi lahat na mga larawan ay Diyos-Diyosan. Sa Galatia Kapitulo 3, versikulo 1 sa The Living Bible, ito ang mabasa natin. Napakalinaw. O foolish Galatians, what magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to say the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I have waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. See? Sa salin niyan ng mga Protestant, hindi yan sa Katoliko. So, tama ba ang akusasyon ni Pastor Apollo Kibuloy na ang mga santo ng simbahang Katoliko ay mga Diyos-Diyosan natin? Hindi. Mali. Dahil para sa atin, yung mga larawan ng mga santo, sila ay mga bayani ng ating pananampalataya. At si San Pedro, San Pablo, kahit si San Jose na ipinagdiwang natin ngayon, kahit kailan, hindi natin kinikilala na sila'y mga tao naging Diyos, kundi sila ang mga tao na nagiging banal o bayani ng ating pananampalataya. Pero ikumpara natin kay Pastor Apollo Kibuloy. Di ba sinabi ni Pastor Apollo Kibuloy na siya Diyos? Di ba nag-astang Diyos siya? Sa YouTube live stream natin ngayon from General Martin.
kung ang Panginoong Isus naging Son of God and He is God as well, so ibig sabihin, Diyos rin ba si Pastor Kibuloy? Noon, ginawa tayong Diyos ni Satanas. Ginagawa natin ang sarili nating kalooban. Sinusunod natin ang sarili nating kalooban. Ngayon, siya na ang Diyos natin. Yung pinaniwalaan natin at sinusunod natin ang kanyang mga sinabi. Siya ang Diyos natin. Ngayon, sapagkat ako'y representative ng aking Ama na narito sa lupa, pag sinunod ninyo ako, ang sinusunod ninyo, yung nagsasalita sa loob ko. Sapagkat ang Ama at ang Anak ay isa. Ang mga sinasabi ko, sinasalita ko, hindi ko sinasalita sa sarili ko, kundi sa Amang nananahan sa loob ko. So pagka sinabi niyo, Diyos ako, ang ibig sabihin, yung Diyos na nasa loob ko ang sinasamba niyo. At ang kanyang mga sinalita na naging katawan dahil sa akin, ang pinapakinggan ninyo at sinusunod ninyo. Ang nakakabuti lang dito sapagkat nakikita ninyo yung kanyang katawan dito sa lupa. Okay. Nakita daw ang katawan ng Diyos dito sa lupa sa pamamagitan ni Pastor Apollo Kibuloy. Kayo na ang maghusga niyan, mga kapatid. Ang tanong, kung sa pamamagitan ng kanyang katawan ay nakita na ang Diyos o mano, di ba sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy na dapat siya sambahin? Ito na may isang tanong. Ibig po bang sabihin ay kailangan na ring sambahin si Pastor Kibuloy sapagkat sinasabi niyang siya at ang Ama ay iisa? Ang pagsamba sa akin ay ang paniniwala sa sinasabi ko. Pag sinabi ko magsisi ka, alisin mo serpent seed, inalis mo, sumunod tayo sa kalooban ng Ama. Mula ngayon, siya na lang ating sundin at ang kanyang mga utos isulat sa ating puso at sa ating isip at mamuhay tayo na iisa sa Kanya. Yan ang pagsamba sa akin. Pero yung sambay mo kung luhod-luhod ka sa harap ko tapos hindi mo naman sinusunod ang sinabi ko, tumabik ka lang, baka matadyakan pa kita. Pero yung sinabi mong sambahin natin si Pastor, paano mo akong sambahin? Sundin mo ang sinabi ko. Hindi pwede yung luluhod-luhod ka, hahalik-halik ka sa kamay ko, hindi mo naman sinusunod ang sinasabi ko. Hindi yun. Ayan. Ganon na paraan si Pastor Apollo Kibuloy dapat umano sambahin. Sundin mo yung sinasabi niya. At di pwedeng luluhod ka, hahalik ka sa kanyang kamay na hindi mo sundin yung sinasabi niya. Sabi ni Pastor Apollo Kibuloy, abay, tatadyakan kita. Grabe naman itong Diyos-Diyusan na ito. Kaya, mga kapatid, sinagot lang natin itong isa sa mga akusasyon ni Pastor Apollo Kibuloy. Dahil alam niyo naman, ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit ay magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Card back, saw Simbahan.